Good morning. So, update tayo dun sa EcoFlow natin na which is yung binili natin last time at yung binidyohan natin. Naglabas kasi ako ng video nung ginawa namin setup. So, ngayon meron nagkaroon ng upgrade dun sa app sa ano natin, sa EcoFlow natin. Yun na, discuss ko na lang din. So, before, sa video ko is bumili kami ng EcoFlow Delta 2 Max. Then, nag-install tayo ng dalawang solar panel, 620 watts kada isa. So technically, ang input lang ni EcoFlow Delta 2 Max is 1,000 watts lang. So meron tayong sobra na around 240 watts dun sa dalawang panel. So ba't kasi ba't kasi 620 ang binili ko? Actually pa pwede naman 550 and wala kasi ako makita actually. O ang available lang na nakita ko na malapit sa amin is 620 watts. And also may mga nabasa ako sa comment na hindi daw talaga fully kunyari 600 watts yung solar panel mo, hindi talaga 600 watts yung ano niya, yung kaya niya i-produce na wattage. So kaya mas tinaasan ko yung wattage niya from 500, tinaasan ko ng up to 620. So ngayon na-maximize namin siya, so pumapalo talaga siya ng 1,000 watts. So yan. And after that, naging problema ko naman is mga wiring. Kasi dito sa bahay, bumili kami ng multiple wires. And ang gulo. Hindi na masara yung pinto kasi nga kailangan i-distribute mo yung mga wiring sa mga certain appliances eh. Ayun. Pinag-aralan natin si EcoFlow kung ano pa yung mga products nila na pwede nating gamitin para masolusyonan yung problem natin, which is na discover ko na meron silang tinatawag na power stream. Power stream, actually ang ginagawa niya, siya yung taga-distribute ng kuryente na galing kay EcoFlow. So, ganun siya. Which is, ang ganda, ang galing ng ano nila. So, technically, hindi na-solve niya yung problema ko regarding sa extension. Pero, kakailanganin mo pa rin ng smart plug. So, technically, dapat ano sila, magkasama talaga eh. Power stream and smart plug. Discuss ko na rin, sa pagkakaintindi ko guys si power stream is pwede mo siyang i-connect kay EcoFlow battery. So, pwedeng siyang kumuha ng kuryente doon kay EcoFlow battery, siya yung magdi-distribute sa buong bahay. So, meron din kasi na parang cable na i-connecta mo lang sa saksakan ng bahay nyo. Then, instead na humigop siya ng kuryente, si power stream naman, pumapasok siya sa kuryente ng bahay nyo, tapos dinidistribute niya sa lahat ng appliances nyo. Pero, syempre, may limitation yung input and output ni power stream. Ang kaya niya lang i-output is up to 800 watts, which is sa 800 watts actually hindi niya, to give you an idea para sa mga so technically yung kettle natin nung tinesting ko siya, mapatak siya ng 1,000 watts, mga ganun, 1,000 to 1,200 watts. So ganun. So technically hindi kayang i-fully supply ni power stream yung kettle kasi nga 800 watts na yung kaya niya. So ganun siya. So ngayon napabili nga tayo nung nung smart plug. Si smart plug naman ang i-connect mo sa extension mo. Actually kahit anong appliances pwede naman. Sasaksak mo siya dun sa outlet nyo. Sa akin ginagawa ko, nagko-connect ako ng extension, tapos siya na yung nagmo-monitor kung ilang watts yung kakailanganin ng mga appliances na nakasaksak dun sa extension. Tapos, yun yung sasabihin niya kay power stream, ito lang yung kailangan ko. For example, ang nagagamit lang nung extension natin na nakakonekta sa smart plug is 250 watts. So, yun lang yung sasabihin niya kay power stream na ito lang kailangan ko. Tapos, yung sobra nun na kuryente is mag-i-store, ibabato niya na dun kay EcoFlow battery. So, magiging storage na yung excess battery. So, parang siya, double purpose. So, hinahati niya yung kinukonsumo ng solar natin depende sa kailangan appliances mo. Tama ba? Naintindihan niyo ba ako? Magulo ba? So, parang ganun siya. Technically, ang galing ng power stream. Siya na yung nagre-regulate ng system ng EcoFlow. And pwede nyo rin siyang i-monitor sa app nila. Galing, real time. Minsan kahit nasa shop ako, nasa Parañaque, we are living in Taytay, pwede kong taasan yung wattage kung gusto nila mag-aircon, especially kung maaraw.
So, unlimited aircon. So, pwede ko siyang i-monitor doon. Ngayon, kung umuulan naman, binababaan ko naman para hindi naman maubos yung battery. So, ganun siya nag-work. Tapos, may na-discover ako, guys. Hindi mo pala po pwedeng, kaya napabili din ako yung smart plug eh. Isa ito sa mga dahilan eh. Hindi mo po pwedeng i-maximize yung 800 watts. Kung ang kinokonsumo lang naman ng bahay mo is nasa 600 watts lang. So, kung meron kang sobrang 200 watts, tapos isi-set mo yung tinatawag na base load into 800 watts, yung sobra nun, pupunta na kay Meralco. So, technically, dapat tayo yung babayaran ni Meralco eh. Pero may tinatawag na net metering at ang tawag doon. Parang magre-register ka kay Meralco. Tapos, ewan ko kung paano yung agreement doon. Babayaran ka ba o ibabawa sa bill mo? Parang ganun. Pero technically, since wala tayong ganun pang, hindi pa tayo nag-apply ng ganun, ang nangyayari is yung sobrang mo 200 watts pumapasok kay Meralco. Pero, nagka-count pa rin yung yung metro mo. So technically, nagbigay ka ng kuryente kay Meralco, pero babayaran mo pa rin si Meralco. Parang ganun. So, ayun ang tinatawag na sinasabi, hindi ko rin ito magets ng una, sinasabi nila na madodoble ka ng bayad. So, yun, nagets ko na siya. Kaya napabili tayo nung smart plug. Para siya na yung sasabi kung ilan na yung kuryente at di nasusobra at wala na pupunta kay Meralco. So, meron din tinatawag na Shelly. Actually, yun talagang gusto kong bilhin. Kaso nga lang, since we are renting lang, ayoko nang galawin yung mga kuryente dito sa bahay. Yan, kaya I choose smart plug na lang. So, siguro bumili ako ng 3 eh. So, baka bumili pa ako ng isa pa. I try to, na lang, yung mga aircon namin, I try to, kasi nakakonekta yan sa, nirekta nila sa kuryente. So, yan, yun yung update natin sa EcoFlow natin. So, hindi ko lang mapakita ngayon kasi medyo madumi dun sa, sa office. So, yan, yun yung update.